Sa isang maliit na barangay sa tabi ng palengke, may nakatirang isang babaeng laging nakakunot ang noo at bihirang ngumiti. Ang pangalan niya ay Aling Rosa, pero mas kilala siya ng mga tao bilang Aling Manhid. Hay naku, si Aling Manhid, wala talagang pakialam. Bulong ng mga kapitbahay. Kapag may batang nadadapa, hindi siya agad tumatakbo para buhatin ito. Kapag may nagkukwentuhan at nagtatawanan, tahimik lang siya sa gilid. Kapag may nanghihingi ng tulong, maikli lang ang sagot niya. Sige, ilagay mo dyan. Dahil dito, akala ng lahat ay malamig ang kanyang puso. Isang araw, biglang nagkasakit ang isang bata sa kanilang lugar. Kailangan itong dalhin agad sa ospital. Nagkagulo ang mga tao. Walang mahanap na sasakyan. Tahimik na umalis si Aling Rosa. Ay nako, wala talagang pakialam, sabi ng isang kapitbahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Aling Rosa, dala ang kanyang tricycle. Siya mismo ang nagmaneho papuntang ospital. Siya rin ang nag-abot ng perang pambayad sa unang gamot. Nagulat ang lahat. Doon nila nalaman ang katotohanan. Matagal na palang byuda si Aling Rosa. Sanay siyang kimkimin ang lungkot. Hindi siya palabati, hindi siya showy, pero tahimik siyang tumutulong. Tuwing madaling araw, siya ang nagiiwan ng gulay sa pintuan ng isang pamilyang kapos. Siya rin ang palihim na nagbabayad ng kuryente ng isang matandang mag-isa sa buhay. At kapag may sakuna, lagi siyang unang handang magpahiram ng kahit anong meron siya. Hindi lang pala siya marunong magpakita ng emosyon, pero napakalaki ng kanyang puso. Simula noon, nahiya ang mga kapitbahay. Pasensya ka na, Aling Rosa. Mali pala ang pagkakilala namin sa iyo, sabi ng kapitan ng barangay. Ngumiti ng bahagya si Aling Rosa. Minsan, hindi lang halata ang nararamdaman ng tao. Pero hindi ibig sabihin noon wala na silang pakialam. Mahinahon niyang sagot. At mula noon, hindi na siya tinawag na Aling Manhid. Ang tawag na sa kanya ng buong barangay ay Aling Mapagmahal.